Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Isang masiglang gabi sa inyong lahat. Sa mga nanonood ng replay sa ating online community, we welcome you sa ating service. And we want to also appreciate yung faithfully following this page. And I'm sure you are growing in your faith. At ngayong gabi ay last Sunday na ng ating series ng When Seasons Shift. Pagpasensya niyo muna yung aking singaw na dumadaplis-daplis ng bahagya. You know, pag tinanong ko kayo, lalo na yung sa mga kasing edad ko riyan, pag tinanong ko, mag-comment kayo dyan, sino ang star for all season? Di ba bagong-bago? Paborito ni Beth yan. Sagot nga muna kayo dyan. Kilala niyo ba? Kayo ba'y kasing kaidaran ko 10 years younger? Baka mamaya mamali pa kayo ng sagot. Di syempre, bakit siya tinawag na star for all season? Dahil hindi siya kagaya ng ibang artista na hindi pa sumisikat ilaos na. Si Vilma Santos ang tinaguriang star for all season. Dahil siya, pag siyang bida sa takilya, talagang patok na patok. Kumikita ang sinehan, mabungang mabunga. Yan. At bakit natin inililink yan? Kasi alam ko pag sinabi ko mo ng showbiz, relate na relate kayo dyan eh. Alam niyo ba, regardless of our circumstances in life, sa iba-ibang stages ng buhay natin, ang gustong gawin ng Diyos sa atin ay maging star for all season tayong lahat. Na tayo nagbubunga, yumayabong, we are flourishing, thriving, bearing much fruit sa atin pong buhay, sa lahat ng kapanahunan. Di ba naririnig natin yung iba, sabi panahon lang yan, panahon mo ngayon, hindi ko pa noon, pag ako na, abangan ninyo, ganyan. But to flourish is not just about comfort, but it's about growth. Tayo lumalalim, lumalago. It's about finding our purpose sa bawat season. And yung impact, sinusukat yan. Alright, so flourish in Greek word, inaral ko po iba-ibang words. I did a bit of a word study, sinabi dyan sa Greek. Ibig sabihin nito, to grow, to increase, to cause to grow. Ayan. O ibig sabihin, tinatanong tayo, lumalago ba? O may nababago ba sa atin? And it is used metaphorically to describe spiritual vitality. Kagaya ni Apostle Paul, na kahit siya nasa prison, he is flourishing inside the prison. He's encouraging different churches, the church in Galatia, the church in Ephesus, the church in Philippi. He's encouraging them that even he's going through some tough times. He's in a very difficult environment, and yet he is thriving. So flourishing means having visible fruit. Yung kitang-kitang bunga sa atin. Internal strength, tumatatag, tumitibay, and continual growth even when the environment is tough. So kahit sa mga challenging seasons ng ating buhay, plan at will ng Diyos na tayo ay magtagumpay, manaig, magbunga, maraming natututunan, yumayabong. Hallelujah. Ang key text natin ngayong gabi ay sa Psalm chapter 92, verses 12 to 14. Tingnan natin, sabi rito, but the godly will flourish like palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. For they are transplanted to the Lord's own house. They flourish in the courts of our God. Even in old age, they will still produce fruit. They will remain vital and green. Sa Tagalog, ang sabi dito, tulad ng palmera ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Hallelujah. Cedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y dadami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Yan, para tayong puno kahit doon sa pagtanda, luntian at matatag, at ang dahon ay laging sariwa. Inaangking ko po yung scripture na yan, that even
in our old age, kung tayo gaya ng sa punong ito, tayo'y laging matatag, yayabong, laging sariwa ang kanyang mga dahon. So flourish here sa Psalm chapter 92, in Hebrew ginamit ito, ibig sabihin to bud or to blossom, to sprout, to bloom, or to break forth. Hindi ito yung nakikitang nagbunga na as in, may nakikita ka ng fruit. But ito ay, kumbaga sa halaman, yung flourish dito, may usbong na. Constant ang kanyang pamumulaklak. Alam niyo, may tanim kaming kalamansi dyan sa bahay namin. Puno siya. Pag nakakita na ako ng bulaklak at nakikita ko ng merong sprout, sa loob pala ng bulaklak na yun, may maliliit na kalamansi. At ang ganda-gandang tingnan. Yun yung yayabong, yun yung lalaki. Pero iniingatan ng huwag masira ang mga bulaklak. So yung flourish dito sa chapter 92, ayan yung pausbong ka, blooming. You call this to flourish with longevity. Alam niyo ba pag sinabing longevity, kaya sinabi rito, in our old age, we are still thriving. Narinig na ba natin yung mga pag-aalala ng iba-ibang mga kaibigan natin na lalo na sa kanilang pagtanda? Maraming nag-aalala yung health and physical decline, yung kalusugan, kasi pag mahina na ang katawan, parang kailangan dapat may pera para laging comfortable pa rin sa pagtanda, ganyan. Inaalala din yung financial stability, yung wala man lang kasing maipon, dapat nag-iipon, ganyan. Nag-aalala rin ang marami na sa kanilang pagtanda ay malungkot or isolated. They will be suffering loneliness. Nag-iisip na baka mag-isa na lang siya. Kaya ngayon iba parang takot hindi makapag-asawa kasi baka mag-isa siya sa buhay. Parang hindi naman yun talaga mangyayari. Pagka maganda ang ating perception sa buhay. Iniisip din yung loss of independence, na wala na siyang control over decisions about their own life kasi matanda na nagdidesisyon na either mga anak o yung medyo capable kapag alagain na lalo o inaakay na. Yan ang mga fears ng mga nagsisitanda. Hindi na makita ang purpose nila sa kanilang pagkaroon ng uban habang sila ay parang pahina ng pahina and meaning. Nawawala na ng meaning ang buhay nila. Feeling unproductive and useless. And they're worrying of being a burden sa family. Alam ko, nakaka-relate yung mga nanonood na iba sa atin dito. At minsan may element ng pride yon na ayaw mong iintindihin ka ng mga anak mo. Pero alam nyo ba, ang sabi ng Diyos, makinig kayo rito. Isaiah chapter 46, verse 4. Ang kaninin nyo ito, memoryahin ninyo to. Sabi niya, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Napakagandang pangako nun. Kayo'y nilikha ko, sabi niya. Kaya kayo'y tutulungan ko sapagkat tungkulin ko itong iligtas kayo at tulungan. Diba? Inaako ng Diyos ang responsibilidad. Ako ang may likha sa inyo. Tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kaya wala tayong dapat ipangamba. The Lord assured us and promised us that we will bear fruit, we will still be flourishing, sapagkat siya na nangangalaga sa atin ay makapangyarihang Diyos. Even to your old age and gray hairs, I am He, saith the Lord. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. So God's plan for your life doesn't expire with age. Hindi ibig sabihin, hanggang 60 years old, wala na ang pakialam sa buhay mo. Mamamangha kayo, siniguro na ng Diyos ang ating kinabukasan. Walang dapat ikatakot sa pagtanda. We will be still flourishing and bearing much fruit even in our old age. Kaya po yung mga iba sa atin, wag nang mag-isip na ano kaya magkakaroon ako ng farm. Magandang pangarap yun, ano? Uwi ako sa Pilipinas, gusto ko nasa farm ako. Yung iba, may nakausap ako, baka nanonood yung pastor natin na yun, sabi niya, gusto ko parang nagbo-bonsai, ganyan. At nung narinig ko yun, ang sabi ko sa kanila,
Hindi nyo ba nakikita na sa pagtanda ninyo, kayo pa rin ay nangangaral, kayo pa rin ay may inaakay na sila ay nakikinig sa karunungan na ibinigay sa inyo ng Diyos. You know, that if that is our plan, if that is our vision, I am guaranteeing you that the Lord will continue to empower you, strengthen you. Walang mga dementia o Alzheimer's disease na yan. Dahil you are on the outpouring, you are on the giving side of raising up new believers, encouraging them, discipling them, teaching them, mentoring them. Kaya nagiging sharp lagi ang isip. Amen. You know, pinaghahandaan ang pagtanda na tayo ay namumunga sa paglilingkod. Walang dahilan para hindi tayo maglingkod sa ating pagtanda. So, aging doesn't mean declining. It means deepening. Hindi ito parang paurong, kung hindi palalim tayo ng palalim sa Panginoon. Tingnan natin, ano ba ang mga dapat nating isaalang-alang? Paano ba talaga tayo mamumunga hanggang sa ating pagtanda? Number 1, you will write this down, you have to flourish by being rooted in God. Ito talaga ang susi, mga friend, mga magulang, mga kapatid na nanonood. We need to be rooted in God. Anong sabi sa Psalm chapter 1 verse 3? Like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season. This psalm paints a picture of the blessed life. Sabi niyan, even when life is dry, the roots that go deep in God can still produce fruit. Kahit sa mga panahon ng tagtuyot. Because the Bible says, apart from Him, we can do nothing. So, ang dapat dito ay maging rooted. Nakaangkla tayo, nakaugat tayo sa ating Panginoong Jesus. Now, flourishing starts with where and in whom you are planted. Saan ka ba talaga nakatanim? At kanino ka nakatanim? Yan ang issue. Kung tayo'y nakatanim sa kung saan-saan lang, abay talaga namang walang garantiya, hindi magagarantiyahan ang iyong kinabukasan. Mahalaga kung nasan tayo nakatanim yung mga paa natin, saan tayo dinadala ng ating mga paa hanggang sa ating pagtanda. Pag wanderer ang paa, ibig sabihin laboy, lagalag na paa, saan daw yan? Ang mga palaboy na paa, hindi marunong tumunton. Saan? Ang kanyang uwian. Saan ba siya uuwing tahanan? Sino ba ang authority niya sa buhay? Kanino ba siya magpapasakop? Kanino ba siya makikinig? Kaya ang paang maligalig, gusto niyan maging independente. Gusto niyan sarili kong buhay ko, akong bahalang masunod sa buhay ko. Kaya ganon. A person who is not rooted in God is a very free-spirited, maluag siya sa buhay niya, lahat po pwede. Wala nang mga bakod, wala nang mga boundaries. Lahat ng kanyang maibiging gawin, gagawin. You know? So, wala na siyang pagpapasakop. Kalat-kalat ang kanyang buhay, wala nang pinakikinggan at huwag mong asahan na may eternal na bunga ang mga taong ganon. And I'm sure sa mga nakikinig, you know what I'm talking about. You need to be planted in the house of God. And when you're planted in the house of God, kilala mo kung sino ang iyong authority. Ang Diyos mismo ang iyong puno, siya ang iyong covering. And alam mo kung kanino ka magpapasakop, lalong titibay, may direksyon ang buhay. Kaya ito yung mga tanungan, saan ang footing mo sa panahon ng tagtuyot? Nakatanim ba ang iyong mga paa? O baka nandun ka lang, tulog ka ng tulog, nalimutan mo na ang simbahan bukas. Ang dami nating services dito sa church. 6. Mamimili talaga kayo kung saan kayo lapat. At naka-subdivided na ang mga tao kung kaninong congregations. Pero you should know where your home is. You need to be rooted and planted in the house of God. You need to be rooted and planted in God's Word. Isa rin yun. You need to be rooted in His presence. You learn how to grow discerning His presence. And you know
how to be rooted in His will. That's why in our life, we submit all this. Planted in the house of God, planted in His Word, we are planted in His presence. We know how to grow and appreciate and value His presence. And we submit to the will. Yun ang ating angkla, yun ang ating ugat. Amen. So you want to flourish, you want to bear much fruit even in your old age, you need to be rooted in God. Number 2 is you need to flourish despite the season. Ano ibig sabihin nito? Flourish despite the season. We all go through different seasons. Kaya nga yung preach ni Pastora Brenda, yung my God in the dry season of life. Ang Diyos kasama pa rin natin. There are different seasons sa buhay ng tao. Meron yung season of beginnings, yung mga pagsisimula. These are fresh opportunities sa inyo. Yung iba, may narinig akong testimony kanina, 8 buwan pa lang or 9 na buwan pa lang ako rito sa Singapore. Bagong-bago. Sabi niya, nung una daw, ang lala ng kanyang pagka-homesick. Tuwan-tuwa ako dun sa word ng lala at muntik na siyang gumive up. But sa some of you, yung season na ito ay starting a new job or moving to a new place. For some, kalilipat nyo ng bahay. Season of beginnings. Beginning a relationship. Wow, wow, sana may lahat daw, sabi ni Pastor Billy, may karelasyon. Or it's a season ng launching a ministry sa inyo or negosyo. But dumadaan lahat doon sa season of beginnings. May excitement, may kaba ng konti, at iba naman ay hopeful. May bago ng trabaho. So ang ating spiritual posture doon is we trust God for guidance and direction. So despite the season ng mga pag-a-adjust, kailangan nagbubunga tayo sa season ng beginning na yan, na nakikita natin yung bunga ng pagtitiis, patience, kasi hindi naman agad nakikita ng isang bagsakan ang bunga. So, pwede rin natin sabihin na yung season ng struggling or testing. You know, flourish despite the season ng struggle or testing. Ito yung mga time ng challenges, ito yung mga time ng may nalugi, may matinding pagsubok, may health issues marahil, may nawala ng trabaho. Maaring ito yung season ng betrayal sa'yo. You're really struggling, you don't know how to start again. Maaring ito ay season ng emotional burnout sa'yo. You're being tested. Yung capacity mo, or family conflict, and many other things. Ang resulta nito is pain, sakit, kalituhan or confusion, and a lot of questioning. Pero the Bible encourages us to flourish despite the season ng struggle, despite the season ng testing. Kaya ang posture natin dito is we must cling to God. Yung endurance na bunga dapat makita sa atin. We are flourishing, ang character natin nababago. Kumbaga, doon lang nagbunga ang pagtitiis nung time na ikaw ay dinaan sa apoy. Nagbunga ang kahinahunan nung ikaw ay dinaan sa maraming mga issues ng relationship. Nagbunga ang endurance, yung lumalim ka, nagtiyaga ka, nagtiis ka, dahil may pinagdaanan. Ito yung sinasabi ng Bible that we need to endure, we need to flourish despite the different seasons ng buhay natin. Kaya sabi sa Santiago, sa James chapter 1, verse 2-4, familiar itong verse na ito sa inyo. Sabi ni Santiago is, consider it pure joy. Di ba kailangan magbunga ang tunay na kagalakan sa panahon ng season ng mga trials and challenges. Whenever you face trials, consider it pure joy. Kaya sa mga bagong nakikinig, ang consider it pure joy, ibig sabihin ito, pag inaral natin, make a party. Sa panahon ng testing at trial, you learn how to find true joy by celebrating yung goodness ni Lord. Nakakahanap ka ng mga bagay na ipagpapasalamat. Sabi niya, dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hallelujah.
Ang katatagan ay nagbubunga lang yan sa panahon ng may struggle at may pagsubok. Hindi ka naman magiging matatag kung lahat sa buhay mo andyan na sa harapan mo. Kaya yung mga ipinanganak na mayaman, maraming mga pag-aari, 5 ang yaya, may driver, hatid sundo, yung pagkain isusubo, may taga-subo pa minsan. Walang katatagan na natututunan yung kasi lahat andyan, abot kamay lahat. Pero tayong mga laki sa layaw, karaniway hubad, ano ba sabi doon? Meron tayong pagtitiis, maging matatag, pag binabagyo na, pag ang baha, dinaanan mo na. Pag wala ng pambayad ng tuition, pag wala, puro promissory note, dinaanan natin lahat yan. Well, yung iba sa inyong nanonood, hindi siguro dahil mayaman kayo. Pero dumaan tayo sa kahihiyan ng, ma'am, promissory po muna, wala pa po yung padala ng nanay ko. Pang tuition, wala ka pang clearance sa exam. Pero tumitibay ka, hallelujah. Tumatatag, hindi tayo basta-basta natitinag. Kaya pagka dumating ang mga dilubyo sa buhay, kaya pa nating ngumiti. Kaya pa nating kumain, magpa-party, halo-halo tayo. Huwag tayong magpadaig sa mga problema. Huwag parang lugmok-lugmok. Yan sinasabi na flourish despite the season. Ano pa yung ibang season na dapat nating pangibabawan? Yung season ng waiting or silence. Yung habang naghihintay ka, di ba? Paano ka magbubunga sa panahon ng naghihintay ka? Sa panahon na parang tahimik ang langit, wala kang mahapuhap na sagot ng Diyos. Kasi katahimikan, ito yung stillness. Ito yung mga panahon ng delays or unanswered prayers. Delayed dreams, yung mga pangarap mo hindi matupad-tupad. Unclear direction. Di mo alam kung pakalwa ka, pakanan, padiretso ba. And you feel really spiritually dry in this season. You feel stuck. Meron bang nanonood ngayon sa inyo na you feel stuck? But God is encouraging you, take every opportunity for you to bear fruit sa panahon ng waiting, sa panahon ng wala kang marinig na clear direction. Ito ang lagi kong payo. Pag panahon na hindi mo alam ang gagawin, huwag kang gagalaw, follow the previous instruction. Huwag kang mag-iimbento sa buhay mo ng mga dapat gawin. Ito na lang kasi wala akong magawa. No? Keep steady, hold your peace, tuloy lang. Pagsilbihan mo lang si Lord. Sige, tuloy lang. Wala pang direction, wala pang linaw sa'yo. Huwag kang kakalas. Huwag kang bibitaw. Dahil makikita mo ang bunga niyan sa buhay mo. Kaya ang posture natin dyan sa panahon ng waiting and silence is patience and quiet trust. Kaya minsan, mas maiging di masyadong nagsasasalita pag may panahon ng pinagdadaanan, yung makikinig, mararamdaman mo ang paggiya ng Diyos sa atin. Sabi sa Psalm 27 verse 14, wait for the Lord and be strong and take heart. Hallelujah. Wait for the Lord. At sa paghihintay, magpakatatag, magpakalakas. Huwag daw masiraan ng loob. Ang ganda sabi sa Tagalog. Sabi diyan, kay Yahweh tayo magtiwala. Manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Huwag tayong susuko, huwag tayong magsawa. Every week, every day, give thanks. Week after week, meet your family sa church, worship the Lord, sing it out. Kung ano man yung mga kabigatan, yakapin mo ang presensya ng Diyos. Sapagkat sabi sa Ecclesiastes, to everything there is a season. Temporary lang ang season na yan. Even deserts bloom when God speaks. Hallelujah. Sa mga disyerto, makikita natin may mga usbong dyan. Parang buhay natin. Pag nangusap ang Diyos, makikita mo may bagong shoes. So ano ang paalaala sa atin? You don't have to wait for the perfect season. Walang perfect season. Lahat yan meron tayong matututunan. Kailangan nating magbunga sa lahat ng panahon. God can make you fruitful now. Don't wait for the perfect season sa life. Amen. Number 3, flourish for a purpose. Ayan.
Sa iyong pananagana, okay, mga panahon ito ng, wow, answered prayers. Ito na lahat. Nakamit ng tagumpay. Ikaw ang nagwagi. Hallelujah. You can see left and right abundance and receiving all God's blessing. Sa John 15:8, sabi doon, this is to my Father's glory that you bear much fruit. It is to His glory that He answers our prayers. Napaparangalan ang Ama kung tayo nananagana, nagbubunga, at sa gayon, magiging alagad daw niya tayo. Pero testing din ito. We need to flourish with a purpose. Dahil dapat maintindihan natin that God blesses us for us to be a blessing. Ayun pala ang purpose. So magpa-flourish tayo doon if we find our purpose in times of abundance. Kung abundance season ka lang at wala ang purpose, talo din. Kasi parang nando ka lang sa season na meron, pero hindi mo alam kung paano palalago yun sa kingdom ni Lord. Itanim mo sa iba, itanim mo sa ministry, itanim mo sa tao, itulong mo sa iba. God blesses you to make you a blessing. Praise the Lord. Hindi yan para sa iyo lang. Kaya magbunga rin ang pagiging generous mo. Yung generous heart, kind heart. You are a person with a bountiful eye. Yan ang sabi ng generous. Personal development mo, very good. Check. Ito yung season ng career advancement. Wow, talagang ang bilis umusa ng career, na-promote agad, nakuha mo agad yung pinapangarap mo ng mga position. Praise the Lord, check rin yan. Spiritual growth, check na check. Ang dami mo nang nadaan ng mga TNE, mga classes sa Zoom. Yan ang season ng fruitfulness. But in that fruitfulness, makita natin yung purpose. Bakit ka na dyan sa stage na yan? Alamin mo, Lord, what is this for? To whom is this for? Kanina natin to i-channel. So ito yung feeling na may stretching pa rin, may learning season to, and productivity. So anong dapat nating posture dito bilang Christian? It is to become diligent. Maging diligent tayo, and we need to exercise that discipline para tayo ay mag-flourish for a purpose. Hallelujah. So flourishing is not just for comfort. Hindi lang tayo pinagpala ng Diyos, pinagbunga ng Diyos, ay para sa kaginhawahan natin. Pagamat rason na rin yun, para magsipagginhawang buhay natin. Sabi niya, I have come to give you life and have it more abundantly. But it's not just for comfort, it's for kingdom impact. Para mas masukat natin yung impact natin sa pagkakalagay ng Diyos sa atin. Now, it talks about the real reason why you're here on this earth. Kaya yung iba, mga nagiging sila, yung, ang tawag doon, yung generous na, may tawag doon sa word na yun nagiging donor sila kung saan-saan. Can you help me? Philanthropist! Galing ng bulong ni PB. Nasa dulo kasi nila ka, may tingaw kasi. Thank you, nakita mo yung philanthropist sa digla. Philanthropist, mga philanthropo. Kasi kung alam nyo ba, pagka sa sobrang yaman mo, puro pera, pag namatay ka, hindi mo yan madadala, friend. Yung tuwang-tuwa kayong dami yung mga naipon, tapos bigla kayong kinuha ni Lord. Problema nyo pa yan, kanino yan mapupunta? Kapag away-awayan pa, tapos yung kapatid mong mga nag-aabang sa inyo na ayaw nyo ng minsan pansinin, minsan mga, alam niyo yung mga kamag-anak, hindi mo na malaman kung pag hindi na iayos yan, ikaw rin ang talo sa bandang huli. God will take your life. Kaya may parable ng rich fool, di ba? Ang saya-saya ko, ang dami kong pera, kakain ako, iinom ako, sabi niya. Sabi ng doon, hangal, bukas kukunin ko ng buhay mo. Ano mangyayari sa yaman niya? Kaya always remember, you are blessed to be a blessing. We need to have this Teflon coat hands. Hindi tayo parang may pagkit sa kamay.
binigay sa atin, pakawalan. Kasi baka hindi mo na makita yan sa susunod na season. Kung ikaw ay parang anong tawag ito? Merong tikom ang kamay palagi. So be sensitive, be discerning sa mga panahon ng season ng for a purpose, you flourishing for a purpose. Kaya lahat ng kapanahonan na to na binanggit ko sa inyo, kayo na ang mag-a-adjust. In dryness, in struggle, testing, anong posture? Cling to God. Be rooted kay Lord. Ang susi talaga, huwag lalayo sa Diyos. Magpakalalim. Lalo kang magtanong, magpa-counsel sa mga panahon na nalilito ka. Hindi mo alam kung saan ka hahakbang, kaliwa, kanan, abante ba, atras ba. Maraming nilagay si Lord sa buhay natin para marinig natin ang tinig niya. Kung hindi ka pahasa, mapakinggan ang tinig ng Diyos, marami siyang way, mapakinggan mo yon. Hindi mo portion na ikay nalilito. Hindi mo portion na ikay naghihirap ng mahabang panahon. May time, may period ng dryness, may drought, pero hindi yan dapat mo garahian. Hindi ka para dyan. Season lang yan. Daanan mo ng mabilis, tutunan mo ang dapat mong matutunan. May tinuturo sa iyo si Lord sa panahon ng drought, sa panahon ng testing, struggles, waiting, in times ng silence ang Diyos. You learn as fast as you can and get out of that season. So, tatanungin ko kayo ngayong gabi as we end this, are you planted in the right soil? Tama ba ang pagkakatanim sa inyong mga paa? Saan ba kayo? Lagalag ba ang inyong paa? Yung mga nagba-backslide sa inyo, umuwi na kayo. Hinaantay kayo ng inyong mga kapatid. Alam niyo kung saan ang inyong tahanan. Kainin na ninyo ang inyong mga pride. Magpakita kayo, and then together, let's walk. Growing deeper, growing stronger, attaining greater heights for the Lord. It's for your own good. Huwag nyo nang pagmatigasan. Is your feet rightly planted? Are you really rooted in His presence, in His word, in His will, in the house of the Lord? Yan ang mga sasagutin nyo sa inyong sarili. Online community is fine. This is perfect for you, pero hindi ito lisensya para hindi kayo maging committed sa local church. I will still push you to find a local church near you. Amen? Also, I want to ask you, have you allowed the current season to define your fruitfulness? Ito na ba ang nag-define o nagsasabi sa inyo na ito na ang inyong batayan ng pagiging mabunga? And I will say, no. God has prepared for you great and mighty things. Sabi doon, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever can conceive what God has planned for those who love Him, for those who are called according to His purpose. Hallelujah. Kaya dapat makita natin, I'm not satisfied with this, Lord. I want to learn, I want to move on, I want to press on. Yan ang ating drive, yan ang ating desire, yung passion natin. Yes, Lord, I'm believing. I am grateful, but Lord, I believe there's something more. At hindi ito nagde-define ng aking fruitfulness sa buhay, na ito na ang hangganan. Payaman ng payaman, paganda ng paganda, pasigla ng pasigla, palakas ng palakas. Amen. Sa prayer ninyo, binabasbasan mo ang iyong katawan, ang iyong buhok. Bine-bless ko ang bahagi ng aking katawan. Sa shower, Lord, I bless my body. I thank you, Lord. I call myself whole. I call myself healed. I call myself strong. Hallelujah. I am above and not beneath. I am the head and not the tail. I will age gracefully. Praise the Lord. Huwag mo na magbagsakan ng mga dapat bumagsak. Hallelujah. Serving the Lord with gusto, with gladness, with zeal and passion. Hallelujah. Paano ka manghihina niya kung araw-araw yan ang iyong deklarasyon?
Salamat, Panginoon. Hallelujah. I'm calling for the fruit that I am believing for this season sa life ko. So, kaya ang bunga hindi lamang sa material, yung inner strength, bunga yan. Lahat, the fruit of the Holy Spirit sa life ninyo, bunga yan. Amen. Are you embracing your purpose in flourishing? Huwag na kayo magdedma-dedmahan. You are blessed to be a blessing. And that is to be adding value sa ating mga kapatid. So, you may not control your season ngayon, but you can choose where you will be planted. Di mo man mapili, andyan ka na. Pero piliin mo kung saan ka matatanim. And I'm challenging you all ngayong gabi. If you are wandering around, ligaw, hindi nyo alam ang footing ninyo, God is calling you home. And I will pray for you tonight. And even those who were tagged first time nyo, God is calling you home. You will give your life to Jesus again. He is returning. He is coming again. His second coming is near. And God is calling you, come back to Him. And tonight, if you want to give your life to Jesus, pray this simple prayer. Pigit mo ang iyong mata, sabihin mo, Panginoong Jesus, bigkasin mo ito ng iyong mga labi, Panginoong Jesus, I receive you as my Lord and Savior. I repent of my sins. I believe what you have done on the cross of Calvary. Today, I receive you as my Lord and Savior. Cleanse me, Lord. Forgive me, Lord. Amen. If you prayed that prayer, I believe God has heard you. Magpatuloy ka, piliin mong matanim sa tahanan ng Diyos, mamili ka ng local church mo sa malapit sa inyo. Or if you're here in Singapore, Cornerstone has 6 services. We are always open to welcome you. Come, let's grow together. People are growing in their faith. We have lots of teaching classes here. We want to guide you and equip you para kayo'y maging mga winners in life. Hallelujah. Praise the Lord. I love this topic, flourishing in every season of your life. Walang dahilan para sumimangot, walang dahilan para maging lugmok. Learn as much as you can in the different seasons of your life. Amen. Praise the Lord. July, we have a new series. And the series this July is known by His name. We will study the different names of God. We will learn para alam natin kung ano yung manifest niya sa mga buhay natin. Pagkilala natin ang malalim ang Diyos ayon sa Kanyang pangalan, we will surely see how He will manifest His power, kalakip ng pangalan na iyon. Praise the Lord. God bless you. Matulog kayo ng may mahimbing, sleep like a baby, magpatawad, matulog ng walang kagalit. Praise the Lord. Tomorrow, I believe that you will be energized. You will be refreshed. Healing for you to those who are sick. To those of you who are waiting for answers in your prayers, I am believing that God will release His answers to your prayers. Amen. See you again next month. I love you. Mwah!